Isa sa mga napapansin ko sa mga bagong nag-aalaga ng ball python, yung gusto agad nilang bilhin ay pares. So gusto agad nila mag-breed, which is sobrang for me ay baga negative na agad yun. Pag bago ka pa lang tapos gusto mo na agad mag-breed. Kasi dyan kadalasan na burnout yung mga bago pa lang sa ball python keeping. Pansin mo yung mga naging successful dito sa Pilipinas na breeder. Wala namang balak mag-breed yan eh. Ang gusto lang nila mag-alaga. Tapos eventually, syempre, nakapag-breed na din sila. Yung una pa lang gusto agad nila mag-breed, atap na agad magka-ROI. Wala namang masama doon yung magkaka-ROI ka. Pero kung yun yung pinaka-mission mo, magsusunog ka lang talaga ng pera dito. So basta enjoy mo lang yung process. Kasi kung talang para sa yung ball python breeding, darating at darating yan. Yung mga bagong pumapasok sa ball python breeding ay kumbaga dati ng breeder. So pwedeng breeder sila ng isda, pwedeng breeder sila ng ibon. Kaya akala nila parehas din yung pag-breed ng ball python sa ibang animals. Pero at the end of the day, yun nga, kumbaga ikaw pa rin magdesisyon nun kasi pera mo naman yan. So kung masusunugan ka ng pera dito, ikaw naman yung magsasuffer. Mayroon kasi sabihin basta oras yung mga pagsasabi, panahon yung mga pagsasabi. Tsaka wag niyong i-mission yung pera dito. Kasi pag minisyon mo yung pera, talagang malulugi ka. Kasi walang pera sa breeding. Kaya sabi ko na. Pero malay nyo, di ba? Mali pala yung sinasabi ko. Mas malupit pala kayo sa akin. Tapos kaya nyo palang mag-make money dito sa ball python breeding. Who knows, di ba? Walang makapagsasabi. Kahit ako. Siguro yung iba sasabihin, sinasabi lang yan ni 250 para siya lang yung siya na lang yung makapag-breed. Tapos wala na siyang maging kakompetensya. Kaya sabi niya lang ganyan. Pwede rin.